Igalang po natin ang mga mahal po nating kaparian dahil yun po ang kalooban ng Diyos. Amen? Ecclesiastico 7:29. Igalang mo ang Panginoon ng buong puso at igalang mo ang kanyang mga pari. So napakalinaw, napakaliwanag po mga kapatid na kung saan ang kalooban ng Diyos at utos ng Diyos, igalang po natin ang kanyang mga pari. Amen? So, paano po ba natin ipakita ang paggalang o pagrespeto sa ating mga mahal na kaparian at para pagsunod na rin sa kalooban ng ating mahal na Panginoong Hesukristo? Ito po yung dapat na sundin po natin ang kalooban ng Diyos. Yung mga mahal po nating kaparian, kaya po tawag po natin sa ating mga mahal na kaparian, Father, kasi yan po ay pagrespeto o paggalang. Kasi yun po ang kalooban ng Diyos. Amen? Kasi po, ang ating mga mahal na kaparian, sila po yung ama ng ating pananampalataya dito sa totoong nag-iisang iglesia ng Diyos. Ibig sabihin, kaya po natin sila tinatawag na Father kasi yun po ang kagustuhan ng Diyos na ipakita natin, no, na sa pamagitan po ng pagrespeto o paggalang po natin sa kanila. Amen? Ano pa po? Yung mga katangian na pagbigay galang po natin sa ating mga mahal na kaparian. Ito po yung mga bagay na pag once na may pumunta po sa atin na sa bahay po natin, no, na mga iba-ibang pananampalataya, kailangan po hindi po tayo makikinig sa kanila o dapat hindi po tayo aanib doon sa kanilang mga maling pananampalataya kasi tataglam po yan ng tao. And kasi may mga pari naman po tayo, no? Pero kung ang gagawin niyo po, makikinig po kayo sa kanila, no, sa ibang pananampalataya, sa mga protestante o sa mga ibang sekta na tataglan ng tao at magiging membro po nila kayo. So paano nyo po sinusunod ang kalooban ng Diyos? So ibig sabihin, nilalabag nyo ang kalooban ng Diyos and hindi nyo po nirespeto o ginagalang ang mga mahal nating kaparian. Kasi unang-una, yung mga ibang sekta na nagsishare po sa atin at inihikayat kayo para maging membro nila, hindi naman po sila binigyan ng authority, no, ng mga pari o ng simbahang Katolika para sila po ay mag-share po sa atin. So dapat po hindi po tayo naniniwala sa kanila kasi ang dapat lang po natin paniwalaan yung mga mahal nating kaparian. Amen? So maliwanag po na dapat hindi po natin sila paniwalaan kasi pag once na pinaniwalaan nyo yung mga protestante na yung mga pastor, mga ministro na yan at iba-ibang mga sekta, nawala na po yung respeto natin sa ating mga mahal na kaparian at nawala na po na yung pagsunod natin dun sa ating mahal na Panginoong Hesukristo. Kasi napakalinaw po na kailangan sundin po natin ang kalooban ng Diyos, igalang o respeto po natin yung kanyang mga mahal na kaparian. Amen? And ano pa? So, kung iisipin nyo, yung ginagawa po ng mga pastor o ng ibang mga sekta o mga ministro, ginagawa po nila yung wala po silang respeto sa ating mga mahal na kaparian at sa ating mahal na Panginoong Hesukristo. Kasi bakit? Nilalabag nila yung utos ng Diyos at yung pagiging authority ng mga mahal po natin na kaparian, no? Nilalabag po nila yon. So dapat sundin po natin ang ating mga mahal na kaparian na kung saan wag po tayo mapunta sa ibang sekta. Amen? Tandaan po natin, lahat po ng mga ninuno po natin, yung magulang po natin Katoliko. So dapat, dahil Katoliko sila, ipakita rin po natin yung pagrespeto o paggalang po natin sa ating mga magulang o sa ating mga ninuno. Nakasulat nga po dyan sa Exodus 20 verse 12, Exodus 6 2 and 3, na kung saan igalang o irespeto po natin yung ating ama't ina. Sa pamagitan po ng pagrespeto po natin, maipapakita po natin na tayo po ay mananatiling Katoliko. Mamamatay bilang isang totoong Kristiyanong Katoliko. Amen? So, kailangan igalang po natin ang mga kaparian po ng ating mahal na Panginoong Hesukristo. Kasi sila lang po ang binigyang authority o kapangyarihan ng Diyos na kung saan magpahayag ng magandang balita. The rest po, yung mga yan, hindi naman sila binigyan ng kapangyarihan ng Diyos para magpahayag. Ang binigyan lang po yung ating mga mahal na kaparian at tayong mga Katoliko.
Amen? Kasi Katoliko ang nag-compile ng Biblia, mga kapatid. Itong mga ibang pananampalataya, nakikibasa lang sila, wala silang ambag, pero naninira pa. Malakas pang manira. Amen? Kasi bakit nila sinisiraan ng Katoliko? Para sa ganun, may mga ma-recruit po sila. Tapos yung mga nare-recruit nila, kawawa naman yung mga ma-recruit nila kasi kukuha na lang nila ng tithes. Kawawa naman po. So, kailangan po, dito lang po tayo mananatili sa simbahan, no? Dito po sa totoong nag-iisang iglesia ng Diyos, Roman Catholic Church. Amen? Dito po, pag nagsisimba ka, wala pong pilitan, hindi mo kailangan magbigay ng 10%. Yung kusang loob lang. No, kasi yung 10% na yun, panahon pa ng Israelita yan. Hindi naman tayo panahon ng Israelita ngayon eh. Ang ano po sa atin ngayon yung kusang loob mo. Kung magkano lang ibibigay mo, bukal sa puso mo, yun lang dapat mo ibigay. Kaya nga sa Katoliko, pag nagsimba ka, kahit di ka magbigay, walang problema. Kahit magbigay ka ng piso, walang problema. Kahit magbigay ka ng 5, walang problema. Amen? Ganyan po kabuti, no? Ang totoong nag-iisang iglesia ng Diyos. At ganyan po kabuti yung mga mahal nating kaparian na kung saan yan po ay ang mga kaparian ng ating mahal na Panginoong Hesukristo. Amen. So yun lang, maraming salamat and God bless po sa ating lahat. More prayer, more power, spread love, and manatili po tayong cute Catholic until then. Bye-bye. God bless. Makasarap palang maging isang Katoliko. Yan po ang isang katotohanan. Who founded the Catholic Church?